Magandang tanghali, Miss Dorina Awang. At ako si Jenny Grace T. Victoriano at ang aking mga kasama na si Sophia Bianca Estelita at Jamerly De La Cruz. Kami ay nagmula sa BSP 2.2. Ang unang tanong ay, pwede po ba naming ma-record ang ating interview ngayon? Yes. Tayo ay magsisimula na po. Ano ang pangunahing turo ng Islam na isinusunod mo sa pang-araw-araw at ano ang kalagahan ng inyong pananampalataya sa inyong buhay? Magandang hapon sa inyong tatlo. Ako si Dorena Awang and isa akong Islam or tinatawag nilang Muslim. And ako ay nag-aaral din sa NTC BSP 2.10. So lahat ng sasabihin ko ngayon dito sa interview na to ay napabase lamang sa anong paniniwala yung kinalakihan ko. Ang natutunan ko po sa Islam is yung pag-pray ng 5 times a day po. And yung kahalagahan ng pananampalataya ng Islam para sa akin, ang kahalagahan nito ay pagiging faithful sa God, and kapag umabot na yung day of judgment po and may belief din kami or kasabihan na if nasusunod mo yung kahit yung 5 times a day lang ng praying is makakapasok ka ng heaven or sa mabuting lagay kapag end of judgment. Paano mo nakikita ang relasyon ng Islam sa iba't ibang relihiyon at paano nakakatulong ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may ibang paniniwala upang mapanatili ang respeto at pagkakaunawaan sa kabila ng pagkakaiba? Para sa akin, yung nakikita ko ngayon, yung pakikitungo ng Islam sa ibang religion at saka yung ibang religion sa Islam. Since karamihan ngayon is madami naman ng open to all, ganyan na. And ngayon, madami ng matatalino and madami ng open sa mga bagay-bagay. So, thankful ako doon kasi yung iba, di nila na ginajudge yung mga other Muslim or parang may mga idea na sila about kung ano yung sa mga Muslim, ganyan. Kasi mostly kadamihan nga ng mga Muslim is sa Mindanao. So kapag nakakapunta sila dito sa Manila or sa city, parang may mga tao talagang naninibago sa kanila kapag unang tingin sa kanila. Nakakatulong ang pagkikipag-ugnayan naman sa ibang religion. Siyempre, kailangan mong irespeto yung ibang religion kasi tao lang din naman sila na kagaya mo. Kung gusto mo din na ma-respeto ka para mapanatili yung pagkapantay-pantay natin, so dapat mo silang i-respect para i-respect ka din nila pabalik. Ano ang nais mong maunawaan ng iba tungkol sa Islam? At ano ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya? Para sa akin, ang gusto kong maunawaan nila, hindi porket Islam or Muslim, iba na yung mga pag-uugali, gano'n. Siyempre, madami din talaga ang mababayad sa mga Muslim, and sana huwag nilang i-judge agad kapag nakakakita sila or bago sa paningin nila, kunyari yung mga nakahijab and nakanikab. And sa panahon ngayon, may internet naman tayo and uso na din talaga yung mag-search para may knowledge ka about sa mga Muslim, gano'n. Ang nais ko namang maunawaan nyo about sa Islam, sa mga yung Islam yung tawag sa religion and Muslim yung tawag sa amin. Yung mga Muslim kasi may iba-iba pang tribe. So, di talaga mayroon din kami hindi pagkakasame na belief. So, hindi porkat naka-encounter ka ng isang Muslim, iba yung paniniwala. And ganun na din sa amin. So, yun nga, may iba-iba pang tribe sa Muslim. So, dapat maintindihan mo rin sila or dapat irespeto mo din yung mga paniniwala or belief nila. Kasi, Muslim pa rin sila, nagpo-follow pa din sila kung ano yung nasa holy book namin, which is yung Quran. Maraming salamat, Dorena Awang, sa iyong pagbahagi ng mga karanasan
bilang isang Islam. Thank you!